this place. I would like to introduce myself to you. I'm Pastor Nas of Jesus Christ. We got to go to church, and I'm so thankful for the Lord for this wonderful opportunity to praise and worship the King of Kings and the Lord of Lords. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Praise God. Hallelujah. Sabi mo sa katabi mo, I'm so blessed to be stressed. I'm so blessed to be stressed. Amen po mga kapatid. Sabihin mo nga ulit sa kabala ng mga katabi mo, I'm so blessed to be stressed. Amen. Sabihin mo sa kanya, may problema ka ba? Sabihin mo sa kanya, normal lang yan. Itrato mo raw pang karaniwan. Palakpakan natin ang ating Lord. Praise God. Hallelujah. Amen. Praise God. Amen. Okay, brothers and sisters, without further ado, if you have a Bible, please turn to the book of Judges, chapter 16, verse 46. Judges, hukum. Amen. Sometime later, he fell in love. Sino po mga nai-in-love? Kung sabihin, praise the Lord. Napakasarap ma-in-love sa Panginoon. Amen. With a woman in the valley of Shorek. So may kubo po yan. Whose name was Delilah. Oh, Delilah. Verse 4. The rulers of the Philistines went to her and said, see if you can lure him into showing you the secret of his great strength. Sabi yung pala, may secret. Oh, sure. And how can we overpower him so that we may tie him up and subdue him? Each one of us will give you 1,100 shekels of silver. So Delilah said to Samson, tell me the secret of your great strength. And how can you be tied up and be subdued? Father in heaven, Lord Jesus, we praise and worship your most power, ever-living name. We have one prayer, O Lord God. Sanctify your people today. Set the captives free. Restore the sight to the blind. We thank you in advance for what you're about to do. Your credit is always good enough, O God. We pray, O Lord God, that you speak to us, enlighten us, encourage us, strengthen us, and make our path straight. Because as we have received you, enable us to walk with you all the way. I humble myself as your mouthpiece, O Lord God. Give us revelation so that there will be illumination in our lives, O Lord God. We pray, O Lord God, that you will bless us, bless the words that will come out of my mouth, and bless my heart. And bless the hearts and minds of the people you have chosen today. Because we are the chosen and beautiful people. Although we have sufferings left and right, we celebrate your faithfulness and your unending love for us. This we ask in power. In Jesus' name we pray. Everybody say amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Praise God. Come on, let's put our hands together. Hallelujah. Oh, we praise your name, we praise your name, we praise your name. Hallelujah. Come on. Oh, you can do better than that. Hallelujah. Hallelujah. My Savior, Redeemer, visit me from the mighty clay. Almighty, forever. I will never be the same because you have been near. Content ng ating excitement, mga kapatid. Good afternoon po, mga kapatid. Masaya ba kayo naman? Nalaga tayo, mga kapatid, dahil victory is ours. Palakpakan natin ating Lord. Praise God. Sino may mga kapatid masabi, praise the Lord? Tapos na yan. This day, in Jesus' name. Palakpakan natin ating Lord. The devil you see then, you will never see anymore.
brothers and sisters, you may all be seated, please, in the presence of the Lord. And thank you very much for the Lord and to our beloved Bishop for this great chance to be the servant of the Lord today. Alright, brothers and sisters, today's topic is about Samson. Amen. So, brothers and sisters, Samson is a man of destiny. Everybody say destiny. Pag sinabing destiny po, mga kapatid, amen po ba? Meron daw pong plano ang Diyos sa buhay po ni Samson. Hindi ba kayo natutuwa? May plano ang Diyos sa atin po, kaya tayo pinili ng ating Panginoon. Otherwise, brothers and sisters, we have a plan and a destination and a purpose to do. In fact, brothers and sisters, that is the best thing that will ever happen into our lives for us to discover and to fulfill that purpose and our destiny in life. Amen po ba, mga kapatid? It does not matter how bad your history is as long as you have a destiny. Ang importante po, mga brothers and sisters, hindi yung ating pinagdaanan kung saan tayo dadalhin ng ating Diyos na buhay. Palakpakan natin ang ating Lord. Praise God. Okay, brothers and sisters, amen po ba? Sino naniniwala siya pinili ng ating Panginoon? Miski anong pilit mo, amen po ba? Pag hindi ka pinili ng Lord, hindi ka pwede makapunta dito. Because it is only the grace and the goodness of God. God chose us. We did not choose Him. Tayo po ay pinili ng ating Panginoon. Lahat ng mga pinili mo sabi, praise the Lord. Tayo, ang Diyos po na pumili sa ating tinigan po yan. Sa mga nanliligaw po at mga nililigawan po, hindi po basta-basta pumipili po. Amen po ba? Ay ng duling, ay ng sakang po, mga kapatid. Ganon din po ang ating Panginoon. There is something in you that God saw. That God made you come into this sacred place of worship. Palakpakan natin ang ating Lord. Praise God. Sabi mo sa kanya mo, you are special and you are unique. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Praise God. Okay, brothers and sisters, like Samson, brothers and sisters, there is a certain man in Zorah named Manoah, amen, from the clan of Danites, amen. The Judges chapter 13, verse 2 to 5, amen. Si Samson po, ang tatay po niya si Manoah po. From the clan of Danites, he had a wife who was childless, amen po ba, mga kapatid, unable to give birth. Naniniwala ba kayo, mga kapatid, ang Diyos na pinaglilingkuran natin? He is the God of the impossible. Jesus Christ is the God of the impossible. Let me just remind you, brothers and sisters, there is no darkness that God cannot turn on the light. There is no valley too deep for the Lord. There is nothing too difficult for God. Walang mahirap sa ating Panginoon. That is why, brothers and sisters, we have to operate in the realm of faith. We must be able to see beyond the problem. We must be able to see beyond the curse. We must be able to see beyond the bills. We must be able to see beyond the trouble po, mga kapatid. Because God is greater than any trouble and condition that we will ever face in our life and in the coming days. Malakpakan natin ang ating Lord. Praise God. Walang imposible sa ating Panginoon. At mapapakita natin faith natin, mga kapatid, sa palakpak malamang, mga kapatid. Malalaman mo kung naniniwala, all things are possible. Yan, mga kapatid. Hallelujah. According to your faith, according to your faith. Kung may naniniwala, masosot na ang problema mo, abay, dapat hindi ka lang pumapalapak, tumatalon ka pa eh. Why? Because I operate by faith and not by sight. Verse 3, and the angel of the Lord appeared to her and said, you are barren and childless, but you are going to become pregnant and give birth to a son. Ikaw ay magkakaroon daw ng isang anak, mga kapatid. Verse 5, you will become pregnant and have a son whose head is never to be touched by a razor, because the boy is a Nazarite, dedicated to God from the womb. Naniniwala ba tayo, mga kapatid? Lahat tayo ay dedicated na sa ating Panginoon. Our future is sealed and secure. Hindi mo narinig yung sinabi ko. Your future is sealed and secure. Sigurado ka na. Ang ating kinabukasan ay tagumpay. Kung tinanggap mo si Kristo,
inayos na niya ang future mo. Palakpakan natin ang ating Lord. Kaya wala ka nang dapat ipagkakamananampalataya ka na lang mga kapatid. Samson was preordained by God to be the judge. When I say judge, brothers and sisters, in our modern day terms, this is a senator. Sino po ang gusto maging senator? Masabi, praise the Lord. Di ba kapag senator ka, meron kang bodyguard, meron kang Mercedes-Benz, ano po mga kapatid? Amen? At pa-English ka sa Senado po mga kapatid? Yung honor po mga kapatid. Amen po ba? Amen. And he is a mighty man of Israel because he has a job to do. Samson was ordained and he was chosen and sanctified by God because he is chosen by God to deliver the Israelites from the hands of the Philistines. Pinili po mga kapatid itong si Samson. Why? Meron siyang purpose sa ating Panginoon. At naniniwala ba ng mga kapatid, ang blessing ng Diyos nakaayon dahil sa purpose niya sa ating buhay? Ang kapatawaran ng ating Panginoon na kasalalay po dahil may purpose siya sa ating buhay. Ang pag-ibig at pagpapatawad at habag ng ating Panginoon ay dahil binibigay sa atin, hindi dahil tayo maganda, tayo pogi, tayo giver sa loob ng ating church, dahil may purpose pa tayo dito sa bansa na to. Kaya kapatid natin tumayo dito mga kapatid, itatayo pa rin siya ng ating Panginoon. Kasi may trabaho pa siya eh. Kaya kung may pagsubok ka, wala kayo pa sasabihin sa Panginoon, Lord, mayroon ka akong unfinished business. Sabihin mo, unfinished business. Meron pa akong hindi tinatapos at hindi ko pa tapos. Marami pa akong dadalhin sa church. Marami pa akong mga kaluluwa, mga kapatid, na i-convert na tatlo. Gagawin kong isa para sa iyo. Palakpakan natin ang ating Lord. Praise God. Hallelujah. Praise God. And the number one provision that God gives to us is the power of His Holy Spirit. Naniniwala ba kayo? Ang number one blessing sa atin ng ating Panginoon, hindi yung may kotse ka, hindi yung may damit ka, hindi yung may pas ka, kundi yung nakakatayo ka sa gitna ng pagsubok. Yun ang pinaka-number one blessing sa atin ng ating Panginoon. Ay mga tao po, mga kapatid, kapag wala na siyang pera, tumatalon na siya sa building. Kapag pagpagsak po yung emotion nila at nagsiwalay sila mga kapatid, nagpapasagasa na sila sa tren. Wala naman silang Diyos eh. Amen po ba? Kaya kapag bumaba ang income nila mga kapatid, stress na mga kapatid. Why? Wala naman silang Diyos eh. Kaya tayo po mga kapatid, dapat hindi tayo mawala ng kumpiyansa sa ating Panginoon. Why? Because may Diyos ka. Hindi ka pwedeng kaawa-awa dahil may Diyos ka. Kailangan ang anak ng Diyos hindi kawawa. Yung mga milyonaryo, yung mga mayayaman, yung mga may kotse mga kapatid, sila ang kawawa. Why? Wala silang Diyos. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Pag problema sila, wala silang tatawagin Kristong buhay. Huwag tayong mainggit po mga kapatid sa mga may pera po mga kapatid. Sila ang dapat mainggit sa atin. Na pagamat patong-patong na ang pagsubok natin, nakakapag-praise the Lord pa rin tayo. Why? Kasi may pag-asa ang buhay. Palakpakan natin ang ating Lord. Praise God. Judges chapter 14, verse 5 to 6. The Bible says Samson went down to Timnah together with his father and mother. As they approached the vineyards of Timnah, suddenly a young lion roaring towards him, and the Spirit of the Lord came powerfully upon him, so that he tore the lion apart with his bare hands. Grabe po itong si Samson po mga kapatid. Inatake siya ng leon. Naniniwala ba kayo marami tayong mga leon sa buhay? Sabi, praise the Lord. Marami tayong mga leon sa buhay. Pagpasok mo sa opisina, mo ba, nakalabas na yung pangil po, leon po yan po mga kapatid. Minsan kasama sa trabaho mga kapatid, leon po umaatungan mga kapatid. Minsan pag-uwi mo ng bahay po, pag na yung umuwi, ngayon na naman po, galit na naman po mga kapatid. Marami tayong mga leon sa buhay po mga kapatid. Pero naniniwala ba kayo, ang katapat na leon spirit ng ating Lord? Ang katapat ng leon ay Holy Spirit. At yan ay ibinibigay sa mga taong naniniwala kay Kristo. Palakpakan natin ang ating Lord. Praise God. Hallelujah. The Spirit of the Lord came upon me powerfully. Amen po ba? When the lion roared against Samson, that triggered the power of the Holy Spirit to come out. Naniniwala ba kayo mga kapatid na kapag merong pagsubok, tsaka lumalabas ang power ng Lord? Isa, nagkakaroon tayo, nasa yung power
Pero subukan mo kapag may pagsubok ka na, lalabas, mga bagay na nagagawa ka, hindi mo na nagagawa in the natural. Why? Kasi hindi kumikilos ang Espiritu ng ating Panginoon. Why? Kasi kaya mo pa eh. Sa point na hindi mo na kaya, siya naman ang take over na. Palakpakan natin ang ating Lord Jesus Christ. Naalala ko nga mga kapatid eh. Naando kami sa Espanya, trabaho, sino man taga-Espanya dito mo sabi, Amen. Kung si Brother Bong taga Blumentritt, patang Espanya naman ako mga kapatid. Kung sa Espanya po, kapit-kapila po mga kapitbahay namin, palengke po yun. Amen po ba? Nagkasunog! Sino po nasunugan na dito magsabi, Amen. Kapitbahay namin nagkasunog po. Nung nagkasunog, amen po ba? Third floor ang bahay namin. Kaya nagtakbuhan pa ba? Pero lang yung tatay ko. Why? Kasi nagbababa pa po ng refrigerator, nagbababa pa po ng mga television. Mga television po nun po mga kapatid. Kasi nakanaapa na doon. Mga television po, nun lang po ang aparador po. Amen po ba? Yung aparador, naibaba ng tatay ko. Yung refrigerator, naibaba. Grabe, paano kaya naibaba na, pero hindi na po umaandar po mga kapatid. Nasira na po yung compressor. Naibaba na po, yung sofa naibaba, yung malalaki mga gamit, yung malalaki mga gamit naibaba, pati mga maleta naibaba mga kapatid. Hindi naman po natuloy yung sunog, napatay ng bumbero. Amen po ba? Pero mo nagawa ng tatay ko yun. Ang tanda na ng tatay ko, nagawa po niya mga kapatid. Spirit lang ng tao nagagawa. Why? Kasi may sunog. What more kaya yung Spirito ng ating Diyos na buhay? Lumalabas ang power ng Diyos kapag may sunog. Palakpakan natin ang ating Lord. Praise God. Kaya minsan nagtataka may mga kapatid, paano ako nakakabit? So pagsubok na yun, wala naman akong pera. Why? Kasi sa oras ng pangangailangan mo, tsaka magsusupply ang Panginoon. Why? Kasi may pako ka nga eh. Sa oras ng pangangailangan, doon ka makakapag-withdraw. Palakpakan natin ang ating Lord. Praise God. Kaya tayo lahat, kailangan mag-impok ka na sa subok na matibay, subok na matatag. Ano yan? Jesus Christ, to God be the glory. Palakpakan natin ang ating Lord. Praise God. Dahil ka na mag-impok mga kapatid. Amen po ba? So, alam mo sila mga kapatid? Pag kumilos ang Espiritu Santo ng ating Panginoon, may nagagawa si Samson na hindi na nagagawa. Pag sabihin ito, siya ay kinabagan naging parang Superman. Sino po ang gusto maging Superman? Masabing praise the Lord. Ayan po mga kapatid. Amen po ba? Yung nagagawa ni Samson po mga kapatid, parang Superman po. Ano ba dala-dala na dito? Patyak mga kapatid, naglalaba po. Amen po. Kaya po niyang punit-punitin ang isang leon. Amen. Yung director na, hindi natin mapunit eh. Yung pa kayang buhay na leon mga kapatid. Why? Kasi may nagagawa si Samson kapag nasa kanya ang spirit ng ating Panginoon. At meron ka rin magagawa at may mapapala ka kapag tumawag ka sa Panginoon sa oras ng pangangailangan. Palakpakan natin ang ating Lord. Praise God. Hallelujah. Praise God. That's Samson, brothers and sisters. That's Superman. We can do all things through Christ who strengthens us through the power of the Holy Spirit. Amen po ba? Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo mga kapatid, once we call upon the name of the Lord, God's power is present in times of need. Sometimes, brothers and sisters, you don't know what to say, but at the time of need, the wisdom of God will come. Amen po ba? Minsan, parang i-interview ka, na-stress ka, pero kapag nandun ka, nag-pray ka sa Panginoon, magugulat ka, na-impress mo yung employer mo. Why? Kasi the Spirit of God has taken over you. Ganon din po sa pangangailangan, Lord, wala na akong blessing, wala na akong makakain. Hindi naman sa nababan. Naalala ko yung ating kapatid, si Brother Noel last week po, mga kapatid. Wala na silang pera, tumira pa po sa void deck. Tumira po sa labi po, mga kapatid, ng HDB, mga kapatid. Lord, nagugutom na kami. Nagulat po siya, mga kapatid. May kumiraling, talaga invited ka sa birthday. Eh, po ba? Hindi lang sila nakakain, may tao pa, palampakan natin ang ating Lord. Praise God. Because God will always find a way to impress you and to show you that He will make a way even if there is no way. Because God will always make a way to provide for His children. Palakpakan natin ang ating Lord. Praise God. Kaya minang palakpakan natin po mga kapatid.
ang pagkakas ng ating Panginoon sa wala tayong faith. Amen, praise God. Hallelujah. Isang araw, pag-aaralan natin yan. Pero pumalakat muna tayo sa ating pag-aaral po, mga kapatid. So the Holy Spirit, brothers and sisters, every time it intervenes to our natural, we become supernatural. Amen po ba? Amen. Yung mga pagsubok na dinadaanan po natin, kapag wala ang hawak sa atin ng ating Panginoon, maraming tao po nabawasak, nababasag na. Why? Kasi hindi lang makayanan ng mga pagsubok. Why? Kasi wala silang spirit ng ating Panginoon. Hindi sila nagiging superman. Sabihin mo sa katabi mo, ikaw ba si Darna? O si Captain Barber? Amen po ba? Undercover na superman yan, mga kapatid. Amen po ba, mga kapatid? Nandun ang lakas ng ating Panginoon. Basta nandun po, mga kapatid, ang pagkilos ng Espiritu Santo. Palakpakan natin ang ating Lord, praise God. Hallelujah, praise God. Ngunit po, mga kapatid, if you talk about Superman, brothers and sisters, there's one thing, brothers and sisters, that Superman must always avoid in order to keep his strength. Kumakanta po tayo po, mga kapatid. Lumilipad-lipad ang Superman sa kayayaan na sanaw. We are always singing, brothers and sisters, nakakalipad si Superman. Amen po ba, mga kapatid? Amen. Naalala ko nga itong si Muhammad Ali, sumakay sa aeroplano. Pinaglalagay siya ng seatbelt, mga kapatid, ng stewardess. Muhammad Ali, you have to put your seatbelt. Because the seatbelt sign is on. Sumagot po si Muhammad Ali, Superman don't need seatbelt. Sabi ni Muhammad Ali, sumagot naman yung stewardess, if you are Superman, Superman don't need airplane. Pinara po siya, mga kapatid, malaking tingin sa sarili ng mga kapatid eh. Palakpakan natin ang ating Lord, praise God. Hallelujah. Hindi ka na kailangan maging Muhammad Ali para maging Superman ka, mga kapatid. Pero kapag Superman, mga kapatid, may isang bagay na hindi mo pwedeng ilapit kay Superman. May isang bagay po, mga kapatid, na kapag nalapit si Superman, mga kapatid, nawawala ang kanyang pagka-super at siya'y nagiging man na. Amen po ba? Gusto nyo malaman yan at mukhang alam nyo na rin po, mga kapatid. The Bible says what? When Delilah saw that he had told her everything, she sent word to the rulers of the Philistines, come back once more. He has told me everything. So the rulers of the Philistines returned with the silver in their hands. Verse 19, after putting him to sleep on her lap. Amen po ba? Hindi lang po niya iniwasan si Supergirl. Hindi lang pala niya basta iniwasan. Amen po ba? Ano sabihin ito? Ang matibing kalaban ni Superman, hindi po si Lex Luthor. Yan po ay walang iba kundi ang Kryptonite. Amen po ba? Na kapag siya'y nalalapit kay Kryptonite, ang lakas niya'y na-dead-drain. Kapag siya'y nalalapit kay Kryptonite, nawawala ang power niya, hindi na siya nakakalipad. Ang sabi ito, mga kapatid, Samson's Kryptonite was Delilah. At mukhang isa lang yata ng amen po, mga kapatid. Amen. You don't need to look confused. Amen po, mga kapatid. Lahat po tayo ay may kryptonite at nawawala ang power po natin bilang mananampalataya para lumipad, para hindi tablan ng bala po kapag tayo po ay nalalapit kay kryptonite. In fact, hindi po siya lumapit kay kryptonite, siya ay natulog sa hita ni kryptonite. Amen. Sabihin mo sa kayo mo, masarap ba matulog sa hita ni Delilah? Palakpakan natin ang ating Lord, praise God, hallelujah. Marami po tayo mga Delilah sa buhay. Pastor, ano yan?
Naku, napakarami po at baka hindi po tayo maubos patapos po dito po mga kapatid. Marami tayong mga Delilah. Tingnan tayo. Ano ba? Ang Delilah at Delilah na kapag nalalapit ka dyan, nangihina ka sa faith. Amen. Ano ba yung hinahawakan mo, pinupuntahan mo, sinasabi mo, o ginagawa mo para mawala ang lakas mo sa pananampalataya? Amen po ba? Ang sabi po ng ating Panginoon, iwasan ang kryptonite. Sabi mo sa ako, iwasan daw ang kryptonite. Amen. Yung kryptonite, madaling iwasan, pero si Delilah, amen, medyo mahirap iwasan. Why? Kasi magano. Palakpakan natin ang ating Lord. Praise God. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. So, brothers and sisters, Delilah was Samson's kryptonite. And that is no other than sin. Lahat po tayo, amen po ba? Meron po tayong sin or temptations. Amen. Hello? Come on, speak to me, church. Come on. You know, brothers and sisters, we cannot pretend to become Christians by just saying amen and hallelujah. These are issues that disturb us. And the only way to be healed is to acknowledge that they exist. And once you acknowledge that they exist, healing will begin. Palakpakan natin ang ating Lord. Praise God. Para lumipat ka na ulit. Hindi ka na kinakabit ng bahala. Hindi ka na nasasaktan. Hindi ka na pinapalipag. Amen po ba? Why? Kasi malayo ka kay kryptonite. Sometimes, brothers and sisters, amen po ba? Temptations is not only limited to sexual immorality. Amen po ba? Sometimes people are tempted through material things. Amen. Minsan ang temptation natin, gusto natin too much money, too much material things. Amen po. Paghahangad, covetousness. Amen po ba? But sometimes, brothers and sisters, wala ka naman paghahangad sa pera, wala ka naman sexual immorality ginagawa, but you are tempted to give up. Amen. Nag-attempt kang give up. You're tempted to unforgive. You are tempted to have pride. And sometimes you have temptations to self-pityness. Naawa ka sa sarili mo, sa pity party ka. Temptation din po yun po mga kapatid. Palakpakan natin ang ating Lord. Praise God. Hallelujah. In 1 John chapter 1, chapter 2, for everything in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life comes not from the Father, but from the world. Verse 17. The world and its desires pass away, but whoever does the will of God lives forever. Palakpakan natin ang ating Lord. Praise God. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Praise God. So, brothers and sisters, amen po ba? Let me just reiterate to you that death is actually synonymous to sin. Why? Because death is not the cessation of life, but death is a separation of the spirit. Amen po ba? Pag sinabi pong kamatayan, ang tao ay hindi namatay. Hindi nawala yung buhay. May humiwalay sa kanya. Kaya yung tao, patay na. Amen po ba? Yung inilibing yung parents ko po, mga kapatid, yung tinignan ko sila sa ataol, parang hindi na sila yung parents ko. Why? Kasi may humiwalay na sa kanila eh. Yung spirit nila, wala na doon sa katawan. Amen. Therefore, that body was declared dead. Why? Because death is a separation, not a cessation of life. Pag sinabing ang tao ay namatay na, may humiwalay na sa kanya, humiwalay na ang Spirit ng Diyos. Ganon din po sa kasalanan, ganon din po sa temptation. Kapag tayo po ay bumigay sa temptation at tayo po ay nahulog sa kasalanan po, mga kapatid,
nagkakaroon po tayo ng spiritual death. Pag sinabi spiritual death, po ba, humihiwalay ang Espiritu ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating Lord. Praise God. Hallelujah. Praise God. Amen. A lot of us, brothers and sisters, every time we discuss about sin, a lot of us, we feel very uncomfortable. Yes, I know it's a little uncomfortable topic, but the truth will set us free. And all of us, we are sinners before the Lord. Hindi ibig sabihin po, mga kabalik, na tayo po ay tumutugtog sa harap, tumatay sa harap, mga kabalik. Wala na tayong kasalanan po, mga kapatid. All of us, we are imperfect people loved by a perfect God. Palakpakan po natin ang ating Lord. Praise God. Hallelujah. Ang kasalanan sa mga ng tao, pag nahuli lang, tsaka lang masama. Sa tao po, mga kapatid. Pero sa ating Panginoon, ang kasalanan po, hindi po gusto niya ng ating Panginoon. Pero pagamat tayo nagkakasala, nandun pa rin ang habag ng ating Panginoon sa atin. Palakpakan natin ang ating Lord. Praise God. Hallelujah. So what I mean by this, brothers and sisters, how do you deal with sin? How do you deal with your kryptonite? How do you deal with Delilah? Amen po ba? How do you deal with your Delilah? Alam mo yung po, paano ba? Pagtulong pa yan si Delilah. How do we avoid our kryptonites? Amen po ba, mga kapatid? The Bible gives us a clue, amen po ba, on how to avoid our Delilahs. Palakpakan natin ang ating Lord. Praise God. Hallelujah. You know, brothers and sisters, one time, I was, in one morning, I was going to work, and I received an emergency call from my wife, stating that Andrew cannot breathe. Bigla po siyang hindi nakahinga, my son. Amen? So, Andrew was not able to breathe, and he almost died that day. Because his tongue suddenly turned like that. Biglang nalilipit yung bata, mga kapatid, kung yung dila ni Andrew. Parang may sumakal po sa kanya, mga kapatid. Amen po ba? And for a 9-month-old kid, amen po ba, that's an emergency case. Amen po ba? Talagang nabulabog kami yung magpamilya po, mga kapatid. Tumawag siya sa akin, Dad, si Andrew na ba kaya niya? Pupunta ka na sa doktor! Hindi ko siya matutulungan pero dahil sa pagkapanik po niya, mga kapatid. Tumawag siya sa akin, Dad, hindi ba kaya si Andrew? Tapos namumula, tapos ang dami mga pula-pula sa katawan. Tapos yung dila niya, mga gano'n. Amen po ba? Kaya talaga natakot kami, mga kapatid. Why? Kasi pinakain nila ng itlog. Allergic pala yung bata sa itlog. Amen po ba? Amen. So, nung dinala po sa ospital mo, mga kapatid, sinaksakan po ng para makahinga po yung bata. Amen po ba? So, for sure po, mga kapatid, amen po ba? Ang itlog sa kanya ay kryptonite niya. Amen. Dahil delikado sa kanya, na kapag kumain siya ng itlog, baka magkaroon siya ng allergic reactions. Amen. Relax na kayo, nag-usap na tayo dito, mga So, sa mga tweet po, mga brothers and sisters, amen po ba? Si Andrew ay patuloy na mabubuhay kung siya ay patuloy na iiwas sa itlog. Amen po ba, mga kapatid? At kami bilang mga magulang, kung pati kami, at hindi na namin kailangan testing 1, 2, 3, kung siya ay mabubuhay o mamamatay sa itlog. Hindi na namin kailangan experimenting yun. Hindi na kailangan memorize yun. Amen po ba? Why? Because we have to learn to live life with restrictions. Amen? Brothers and sisters, as a Christian, we have to learn to live life with restrictions. Kung gusto mong mabuhay, may mga bagay na hindi pwede.
Palakpakan natin ang ating Panginoon. God, hallelujah. God is good all the time. Hallelujah. God loves us. God wants to break the chains. God wants to set the people free. God wants to restore His kingdom and dominion over our lives. But we have to learn and understand that we have to learn to live life with restrictions. Everything is permissible, but not everything is beneficial for us. Hindi lahat ng pwede ay makakabuti sa atin. Amen po ba? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Amen. Dahil kapag tayo po mga kapatid, amen po ba? Pinilit natin yung allergic tayo, we are putting ourselves at great risk. Amen? Katulad po ng example kanina, kaya hanggang ngayon hindi pa po namin siya pinapakain na ito. Amen po ba? Why? Kasi yun naman sa naman na convert po mga kapatid, mahirap po maipahintulot. Gaano kalayo yung ospital, magkakaksi pa. Baka sa biyahe po mga kapatid, hininga po mga kapatid, mabilis lamang lagot ang hininga. Ganon din po ang hininga natin sa spiritual. Ganon din po natin dapat ingatan ang ating kaluluwa. Ganon din po natin dapat ingatan ang ating pananampalataya sa ating Panginoon. May mga bagay na hindi natin pwedeng puntahan. May mga tao na hindi na natin pwedeng kausapin. May mga tawag na hindi na dapat sagutin. May mga salita na hindi na dapat sabihin. May mga damit hindi na dapat sinusuot. May mga tao na hindi na rin dapat pinabarkada. Why? Kasi nagiging kryptonite mo sila eh. Palakpakan natin ang ating Lord, praise God. Ganyan tayo ang mahal ng ating Panginoon. Humugot na tayo mula sa dati patungo sa bago. May mga isipan na hindi mo na dapat iniisip. May mga plano na hindi mo na dapat ginagawa. At may mga bagay na hindi mo na pinaglalaroan. Hindi po ba? Why? Ikamamatay mo yan. May mga palabas, hindi mo na pwedeng panoorin. Parang hindi na ako sa pahingi. Amen. Amen tayo. Iniingatan ng Diyos para tayo ay mabuhay. Palakpakan natin ang ating Lord. Praise God. Hallelujah. Dahil Samson po mga kapatid, huwag mo siyang kakalpuhin. Kaya ang kata ni Samson, anong kapi mo sa loher ko? Inggit ka lang. Ano ka salita mo? Bahala ka sa buhay mo. Anong pake mo sa loher ko? Hindi po ba? Inggit ka lang. Mga ganun-ganun siya mga ko. Amen. Yan din pinag-try ko sa Lord. Kabahan mo na yung konti. Hanggang ngayon, struggle pa ako. Kala nyo, kailang may unanswered prayer. Palakpakan natin ang ating Lord. Praise God. Hallelujah. Praise God. Amen. Praise God. So, kailangan po mga kapatid, huwag na natin pakialaman yung long hair dino ni Samson. Huwag mo lang yung pakialaman si Delilah. Lumayo ka na rin kay kryptonite. May mga kryptonite tayo mga kapatid. Amen. Dahil kapag tayo po ay lumapit pa, o di kaya naglaro pa, o di kaya nagpipindot pa mga kapatid. Amen po ba? Kasi curious eh. Amen po ba mga kapatid? Amen. May kasabihan nga sa English, curiosity kills the cat. Amen po ba? Pusika. Palakpakan natin ang ating Lord. Praise God. What will happen when we touch and play with Delilah? What will happen when we touch and play with kryptonite? Ang sabi po ng ating Panginoon, Judges chapter 16 verse 21,
Then the Philistines seized him, gouged out his eyes, and took him down to Gaza, binding him with bronze shackles. They set him to grinding grain in prison. Amen po mga kapatid. When we play with kryptonite, when we do not avoid our Delilahs and Delilahs, mga kapatid, or Delilitos or Delilitas, mga kapatid. Ano po ba? Pag hindi natin nalayuan, kinantanan, at tinigilan po, mga kapatid, ang mga kryptonite niyan, mga kapatid, ang kryptonite nakakabulan. Kaya may nakabit mo. Sister, ate, may mula ka. Kalapakan natin ating birthday. Amen. Samson's eyes was blocked out. Binunot ang kanyang mga mata. Amen po ba mga kapatid? Why? Because the devil can paralyze a Christian not by killing him, but paralyzing him when he is blind. Kapag siya'y bulag na. Subukan mo. All of us, we put our hands against our eyes. Amen. Takpan yung dalawang mata mo. Amen po ba? Amen. O tayo. Habang nakatingin yung mata, ang hirap tumayo, di ba? O tayo. Okay. Bili tayo sa baba habang nakapili ko. Palakpakan natin ang ating pawis. Amen po ba? We would not be able to move out of our chairs, not because there's paralysis on our muscles, but because our eyes was blinded. Amen po ba? Pag sinabing paralysis, walang nangyayari sa buhay. Nasasayang ang buhay. Why? Kasi paralyzed. Why? Dahil sa kryptonite. Amen po ba mga kapatid? Kami po nagdahil po kami ng Batangas. Sino po mga Batanggay na dito sa Amen? Alain. Batanggay niyo po. Ay, brother. Amen po ba? Alam niyo po yung Laiya? Alam niyo yung Laiya? Laiya, ano? Amen po ba? We went for our holiday. Yung asawa ko. Amen po lang, dinedate ko yung si Mrs. po mga kapatid. So nagpunta kami ng Laiya po. We haven't been to Laiya, Batangas in our lives. Hindi pa kami nakakapunta doon. Amen? Pero yung naging guide natin yung mapa. Amen po ba? Habang nagmamalayo kami, nag-aalaman ako, tama ba itong highway na itong dinataanan natin? Amen po ba? Nagkumpiyansa lang kami. Saan? Sa mapa. Amen po ba? Why? Kasi ang mapa, yun ang ating mga mata. May direction ka. Pero kapag hindi mo alam yung direction, hindi ka aalis. Hindi ka makakapag-holiday, hindi ka makakapag-enjoy. Why? Kasi you will be paralyzed without the map. Ganun ka-importante ang ating vision. At ganun ka-importante ang vision sa isang mananampalataya na kailangan may plano ka, kailangan may goal ka. At tinatanggal ng devil po, mga kapatid, sa pamamagitan ng kryptonite. Palakpakan natin ang ating Lord. Praise God. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. I let go to you, ating promise sa inyo, Lord. Ang gusto ng Panginoon, marating mo. Gusto ng ako kayo ng ating Panginoon. Ano man yung hatang na yan? Ano man yung pagsubok na yan? Kailangan mapagtagumpayan mo yan. Sa pamamagitan ng mapa. Yung mapa na yan po, mga kapatid, hindi yung Yamashita treasure, kundi yung mapa na yan, yun ang gabay mo. Kapag may vision ka, amen po ba? Kapag malayo ka sa kryptonite, maliwanag ang isip mo, maliwanag ang plano mo, maliwanag ka. Why? Alam ko, bagamat may setback ako, God is only putting this setback so that He can give me my setup. Palakpakan natin ang ating Lord. Praise God. Hallelujah. Pagsubok lang yan. Maliwanag ka. Why? Kasi sa boxing, hindi pwedeng hindi ka tatamaan. Amen. Sino may makipagsuntukan magsabing praise the Lord? Di ba si Manny Pacquiao po mga kapal, bago siya maging tagumpay, basag-basag po na yung mukha niya eh.
Tanggalin niya. Congratulations! Panalo po siya mga kapatid. Pero ang dami ng mga basag sa mukha mga kapatid. Why? Kasi kapag may labanan ka, hindi pwedeng hindi ka tatamaan. Pero siguraduhin mo, pag bumaksa ka sa loob ng 10, makabangon ka ulit. Palakpakan natin ang ating Lord. Hallelujah! And this preaching is given to us not to impress us, but to equip us, because when you fall down, God wants you to rise up and walk. Palakpakan natin ang ating Lord. Praise God! Hindi lahat ng oras malakas ka. Hindi lahat ng oras may pera ka. Hindi lahat ng oras mabait ka. Hindi lahat ng oras mo makaka-anointed ka. Hindi lahat ng oras matino ka. Pero kapag alam mo itong preaching na to, kung magbabaksak ka, makaka-recover ka. Palakpakan natin ang ating Lord. Praise God! And God wants you to recover. Everybody say recover. Everybody say restore. Pag sinabing naka-recover ka, naka-restore ka, nakabalik ka. Amen po ba mga kapatid? Hindi ka naligaw. Kung naligaw ka man, makakabalik ka. Life is all about twists and turns, brothers and sisters. But we must be able to find our way. We must be able to find our victory. Why? Because God has a predestined plan for all of us. God has called us to become more than conquerors. God has called us to become overcomers. Palakpakan natin ang ating Lord. Not only overcomers, praise the Lord. In John chapter 16, verse 25, the Bible says what? While they were in high spirits, they shouted, "Bring out Samson to entertain us." So they called Samson out of prison, and he performed for them. The second complication of a kryptonite is the devil will play with you. The devil will toy you. Kasi naming toy, paglalaroan ka ng Diablo. At hindi ka titigilan ng Diablo hanggang hindi ka na sira-sira. Amen po ba mga kapatid? Amen. Ganyan po ka-demonyo, ang demonyo po mga kapatid. Sisirain ang buhay mo, sisirain ang pamilya mo, pati bulsa mo sisirain. Pag siraan ang bulsa mo, katawan mo naman ang sisirain niya mga kapatid. At kapag sira-sira ka na, tsaka ka lang niya, titigilan. Amen po ba mga kapatid? Kaya mga brothers and sisters, amen, pinapaalalahanan tayo ng ating Panginoon. Huwag nating laruin ang ating kaluluwa. Huwag daw po natin paglaruan ang ating pananampalataya. Palakpakan natin ang ating Lord. Praise God. Kahit pag pinaglaruan daw po natin, ay baka po mga kapatid, paglaruan din po tayo po ng Diablo. Amen po ba mga kapatid? Amen po ba? At alam niyo po ba mga brothers and sisters, gaya po na nabanggit ko kanina, hindi naman lahat ng panahon tayo po ay malakas. Hindi po tayo lahat ng oras po mga kapatid, nasa atin po ang joy of the Lord, nasa atin yung righteousness na sinasabi po ng ating Panginoon. Minsan hindi na tayo nagiging righteous, tayo po nagiging wicked na sa harapan ng ating Panginoon. Pero naniniwala ba kayo mga kapatid? Amen po ba? Bago tayo tawagin ng ating Panginoon, alam na niya na minsan sasabi tayo. Amen po ba? Alam na niya na minsan sasabi tayo mga kapatid. At may solusyon ng ating Panginoon kapag tayo po ay sumasabit. Hindi ba kayo natutuwa mga kapatid? Pirming may paraan ng ating Panginoon para inahon po tayo. Palakpakan natin ang ating Lord. Praise God. Hallelujah. Minsan, ang tupa nalalaglag po mga kapatid sa putikan. Pero ang tupa, pag nalaglag sa putikan, umiiyak sa shepherd. Lord, save me. Jesus, ayoko nitong sitwasyon na ito. Lord, ayoko na nitong kasalanan na ito. Lord, ayoko naman talaga nitong ginagawa ko na ito. Lord, patawarin mo ako. Amen. Pero kapag ang bawi po, mga kapatid, nasa putikan, nagbabastos pa mga nag-i-enjoy pa mga ganun-ganun pa mga nabutan pa mga kapatid. Hindi mo tayo baboy. Tayo tuba.
upang sa-praise the Lord. Tuba tayo, kanyang kakamay, Lord. Just cry out to the Lord. God knows you are weak. God knows you cannot save yourself. That is why He has come for your rescue. We would not cry out to a lifeguard if we are not drowning. Tayo po mga kapatid, kanya tayo dinala ng Panginoon sa bahay na ito. Why? May gagamutin sa atin ang ating Panginoon. Palapakan natin ang ating Lord. Hallelujah! Ayusin yung heart natin, ayusin natin mind natin mga kapatid, para hindi na tayo, amen po ba, ma-repair tayo mga kapatid, maayos tayo ng ating Panginoon, para paglabas natin dyan, amen po ba, nasa sa atin na naman ang strength ng ating Diyos na buhay. Palakpakan natin ang ating Lord. Praise God. Hallelujah. Praise God. So, what I mean by this, brothers and sisters, Samson's strength was dependent on his hair. Amen. And as long as his hair is long, he is anointed by the Lord. As long as his hair is there, as long as his hair is long, amen po mga kapatid, the power of the most living God, the power of the Holy Spirit is dwelling upon Samson. Amen. And the moment his head was shaved, the moment they took away his hair, they took away his strength. Nung nawala ang buhok ni Samson po, mga kapatid, nawala na rin yung power po ni Samson po, mga kapatid. Nawala na yung supernatural power po ni Samson po, mga kapatid. At tuwang-tuwa na ang devil po. Why? Nahuli na nila si Samson. Pero naniniwala pa kayo, minsan kung tayo bumabaksak, nasa atin pa rin ang huling halakhak. Naniniwala pa kayo, nasa atin pa rin ang huling halaklak. Why? Sagot tayo niyan eh. Palangpakan natin ang ating orprestra. Everybody, in the book of Judges, brothers and sisters, chapter 16, verse 21, then the Philistines took him and put out his eyes and brought him down to Gaza. They bound him with bronze feathers and became a grinder in the prison. Verse 22. However, sabihin sa kanila mo, however, ako na naipaksak, ako may gipid, ako may naiipit ngayon, ako may mahina ngayon, sabihin mo sa kanya, sister, brother, may however na nagpinabitan mo. May however eh. Sabihin sa kanila mo, may cambio ang Diyos. Palakpakan natin ang ating Lord. Praise God. However, the hair of his head began to grow again. Naniniwala pa kayo that Samson's hair will grow again? Naniniwala pa kayo yung pinansyal mo na kakapurit, dadagdagan at ahaba mo yan sa harapan ng ating Panginoon? Yung strength mo, ibabalik ulit ng ating Panginoon at nakakakanta ulit na walang takot. Lumilipad-lipad ang puso sa kalayaang natanggap ko dahil sa iyong sakripisyo doon sa krus ng Kalbaryo. Makakakanta ka ulit ng lilipad-lipad ulit. Why? Kasi pag humaba muli ang buhok mo, pwede ka na magpantin. Palakpakan natin ang ating Lord. Praise God. Hallelujah. O sunod ko mga kapatid, kinalbo nila si Samson, pero hindi nila pinunot yung ugat ng kanilang buhok. Amen. Tinanggal yan, buhok, inahit na kung inahit. Pero hindi naman isa-isang binunod po mga kapatid. Kahapon po, habang ginagawa ko yung message, hindi ko magawa-gawa yung message. Ano ba ito talaga gusto mong pasakit sa mga tupa mo? Ang ginawa ng asawa ko, kumuha ng tweezer. Pinagbubulot yung mga puti kong buhok. Ay! Ando kami sa may computer ko, ilubulot yung buhok ng mga kapatid. Sabi ko bilang na yan, binubulutan mo ka. Prime commodity yan eh. Tingnan mo ba? Pinubulot ng asawa yung mga puting buhok. Nausap ang Panginoon. Tingnan mo ba? Why? Ayan o.
tinanggal mo, inahit mo man ang buhok mo, inahit man nila yung buhok mo, tinanggal man nila, wala yung source of strength mo, pero hindi nila tinatanggal yung ugat mo. At habang nasa iyo ang ugat, nasa iyo ang pagkakataong makabawi. Palakpakan natin ang ating Lord. Praise God! I praise God for not the things that the devil took away from me. I praise and thank God for the things that I still have. Ako nagpapasalamat sa Panginoon. Bagamat tinanggal niya yung asawa ko, tinanggal niya yung trabaho ko, tinanggal niya lahat ng akala ko maganda sa buhay ko. Pero hindi na tinanggal yung buhay ko. Hindi na tinanggal yung pananampalataya ko. Hindi na tinanggal yung pag-ibig ko sa Diyos. Hindi na tinanggal yung pinaka-importante sa bahay, sa buhay ko. And that is the faith in Jesus' name. Huwag na mawawala si Jesus sa iyo. Huwag na mawawala ang pangako ng Diyos sa iyo. Huwag na mawawala ang tugat na glory sa iyo. Why? Ano man ang pagkabagsak mo, makakabangon ka muli. Why? Kasi nakawagad ka. Palakpakan natin ang ating Lord. At sa mga nawawalan, sinasabi sa iyo ng Panginoon, makakabawi ka. Siguraduhin mo, nasa iyo pa rin yung ugat. At nakaugat ka. Palakpakan natin ang ating Lord. Hallelujah. Amen. The other day, brothers and sisters, I was teaching my daughter some mathematics. And she said, I want to do this mathematics very fast. I will use the calculator. I said, no. Do not use the calculator. Why? You may have an instant answer. But the calculator can be stolen away from you. But if you know how to do maths, if you know how to add, you know how to subtract, you know how to multiply, you have developed that in your mind and in your heart, nobody can steal it away from you. May mga bagay na hindi kayang nakawin sa'yo ng demonyo. Lahat pwedeng mawala. Pero kapag may pananampalataya ka, mahal na mahal mo si Jesus, at alam mo mahal na mahal pa rin ang ating Panginoon, hindi ka mawawalan. Meron kang pangbangon muli. Palakpakan natin ang ating Lord Jesus. Sino gusto makatanong mo sabi, praise the Lord? Makakaawot sa pinagalayaw mo sabi, amen. Makawala sa kanya mga kasalanan o sabi, praise the Lord. Sino gusto lumakas at tumipat mo rin sabi, amen. Sino gusto na hindi ka nagkapalang para magsabi, praise the Lord. Ang gusto ng ating Panginoon, magkaroon ka lang ng ugat. Open my days, brothers and sisters. The Bible says in Colossians chapter 2, verse 6, as you therefore have received Him, who has received the Lord, say amen. Amen. As therefore you have received Him, walk with Him. Maglakad ka na daw. Walk with Jesus. And rooted and built up on Him. Kailangan nakaugat ka. Kailangan umugat sa iyo ang salita ng Diyos. Kailangan umugat sa atin ang doktrina na isa lang na talaga ang ating Panginoon. Umugat sa atin ang importansya ng paglilingkod at pagmiministry sa ating Panginoon. Dapat nakaugat sa atin na mahal tayo ng Diyos at nakaugat sa atin na ang Diyos ay malapit ng babalik. Palakpakan natin ang ating Lord. Praise God. Kailangan nakaugat. Umugat ka. It's time to grow your roots. Why? It is time to make your foundation strong. Because you can never bear much fruit if your foundation is poor. The source of your blessing is your foundation, is your roots. That no matter what happens to you, no matter what you go through in life, no matter how difficult the situation may be, no matter how dark the day may be, no matter how helpless the situation may be, do not look on what is before you. You look on what you have. Kaya ang sabi po ng ating Panginoon kay Abraham, Abraham, what is in your hands? Hindi
sinabi ng Panginoon, pambihira, ang may dagat nga pala dyan kayong dadaanan, ano? Hindi nagulat ang Panginoon eh. Yung dagat ay bumuka, hindi dahil sa power ng Panginoon, dahil sa tinayuan ni Abraham. At tinayuan niya, yung ugat niya, yung pananampalataya niya, at kumpiyansa niya kay Kristo. Palakpakan natin ang ating Lord. Sino ang gusto magpanood ako sa praise the Lord? The Bible says what? Michael chapter 7 verse 6 to 8. But as for me, I watch in hope. Huwag na huwag ka daw mawawala ng pag-asa. Mukhang isa lang yata ang may pag-asa. Yung 120 po mga kapatid, nawala na ng pag-asa. Ang gusto po ng ating Panginoon, we have to have the hope. Dapat may kumpiyansa ka na makakaraos ka sa pagsubok na yan. At kapag natanggap mo ang tagumpay, magpe-praising ka na sa Panginoon. Dapat nandun yung kumpiyansa mo na pag may sakit ka, alam mo gagaling ka. Why? Kasi magsaserve ka pa sa Diyos eh. Alam mo may kumpiyansa ka na pag adik ang anak mo, kayang baguhin ng Diyos eh. Malagot mo lang ang Panginoon eh. Dapat may kumpiyansa ka na pag reject ka ng past mo. By faith, alam ko, accept na ito. Why? Because God will not forsake me. Amen po ba? Nandun ang pag-asa. Sino gustong magkaroon ng pag-asa masabi, praise the Lord? I watch in hope for the Lord. I wait for God. Paano nabubuhay ang pag-asa? Matuto ka. Mag-antay. Sabihin sa akin mo, kurano ka ba? Amen. Kailangan po natin ang pag-asa. Ang pag-asa ay nakukuha hindi kay Ernie Baron, kung hindi kapag handa kang mag-antay. Diba sa naliligaw, ako'y maghihintay dito, Ino. Why? Ako'y umaasa sa iyo ng tabis ako. Palakpakan natin ang ating Lord. Praise God. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Praise God. Dahil kapag may pag-asa ka, at handa ka mag-antay sa pangako ng Panginoon, the Bible says what? Do not love over me, my enemy. Though I have fallen, sino po ang minsan bumabaksak, sumasabi ko sa amin, praise the Lord. I will rise because my hope is not on me. My hope is in the invincible and immutable and ever-present awesome God. Ang kumpiyansa ko, wala na sa akin kasi baksak na ako eh. Ang kumpiyansa ko, ang Diyos na tinatawag kong Kristo, kaya kong iahon sa sitwasyon ko. Balakpakan natin ang ating Lord. Dahil magkahaba ang sitwasyon, hindi ko alam ang paraan niya, hindi ko alam ang gagawin niya, pero alam ko, maganda yung gagawin niya para sa akin. At ako'y nakitiwala sa Panginoon sa gitna ng pagsubok. Balakpakan natin ang ating Panginoon. And I will rise. Though I sit in darkness, the Lord will be my light. Ako'y liliwanag. Ako'y aahon. Ako'y makakawala. Ako'y magiging malaya. Why? Ako'y may pag-asang buhay. Palakpakan natin ang ating Lord. Praise God. Hallelujah. Sino ang gusto magkaroon ng pag-asa masabi, praise the Lord? The Bible says that Samson's eyes was plucked out. Binunot ang kanyang mga mata. Ang prayer ni Samson, Lord, gusto kong makabawi sa mga Palisteo na bumunot ng aking mga mata. Hindi naman nagyagyag ang Panginoon ng mata na shoot po sa kanyang ay sakit po, mga kapatid. Amen. Pero naniwala ba kayo? Sa oras na yung kadiliman, may papadala ang Diyos sa iyo na gagawin sa iyo. Palakpakan natin ang ating Lord. Praise God. Nasulit ka mga kapatid. Samson said to the young servant who was leading him by the hand, place my hands against the pillar
there that hold up the temple, I want to rise against them. Observe ito mga kapatid. Amen. Walang mata si Samson, pero pinadalan siya ng young servant na may mata. Yung young servant, walang strength ni Samson, pero may mata siya. Amen po ba mga kapatid? May ipapartner sa iyo ang Lord. Amen po ba? Na magiging kalakasan mo sa iyong kahinaan. Kaya kapag tayo po ay maghanap ng asawa, amen po ba? Hindi pwede na pareho kayong magaling sa aspect na yan. Amen? Kapag naghahanap ka ng partner sa buhay, hindi pwede pareho kayong strong sa aspect na yan. Amen? Why? Yung kahinaan mo, kalakasan niya. Palakpakan natin ang ating Lord. Praise God. Hallelujah. Kasi ito, Brother Molly, nangyari, young boy ka, yan pa naman itong ladan natin. Amen po ba? Amen. Ang sabi ng ating Panginoon, amen po ba? May ipapadala daw sa iyo, amen po ba? Na may mata sa iyong kadiliman. O sabi ito mga kapatid, yung mata na yan na pinadala ng Panginoon, yan ang iyong magiging gabay. Sino gusto nang may gabay mo sa praise na Lord? Sabi ito, kapag nabubulagan ka, kailangan mo ng may nahahawakan. Amen. O, nagawa dyan. Ano po? Amen. Nga nabubulag si brother, ano? Ika, brother. Saan ka sila paklo dito? Pagpigit ka, pagpigit ka. Okay. Awa, maghanap ka lang ng gabay. O sige, lakad mo sila sa ano. Hindi mo ba? Kaliwa, pagkakain din yung soft drinks, sabi sa mga kayo. Balikin dito na mo ba? Amen. Minsan, kapag may problema tayo, ganda yung tsura natin. Amen. Bubulagan ka, parang imposible yung buhay mo sa'yo. Ano mangyayari sa'yo? Dito na lang ako, wala akong mangyayari sa akin dito. Natatakot ako mapante. Baka yung mangyayari sa akin. Nandito yung fear. Fear can blind you. Diba? Diba kapag may horror movie, nakapikit yung mata natin. Lalabas na yung puto ulo. Ano yung mata natin po? Fear can blind us. Amen? But God said, do not be blind. If you are blind, you ask for someone to guide you. And this person must be a servant of the Lord. Kailangan servant siya. Amen po ba? Dahil yung servant na to, siya ang magbibigay ng liwanag sa kanyang kadiliman. Palakpakan natin ang ating Diyos. That is why, brothers and sisters, it is important that all of us would have what? The power of fellowshipping. Kailangan natin ng isa't isa. Dahil kapag mabigat yung problema mo, mabigat yung sitwasyon mo, amen, you need the power from your partner. And that is the body of Christ. May time na may problema ka, may time na may tama ka, may time na nangihina ka. Kailangan mo ng gabay na may mahahawakan para ano? Para madala ka lagi sa Panginoon. Madala ka sa pillar eh. Who is the pillar of our faith? The Church of God. Kailangan lagi kang may nagkagabay sa iyo. Amen. Tuwa nga ako sa mga kasama ko sa bahay. Nung dati, amen, sabi ko sa kanila, Brad, jogging tayo. Ako pa'y namumuna, kinakatok ko pa sila, brother. Kita na, jogging ka na, Brad. Tapos mamaya, lalakasin ko ito. I'm gonna give you up, and let you down. Jogging tayo. Lagi na kami. Tatlong itlog mo na kami. Kapol lang kami hanggang sa may Jerome nga. Jerome ka na kami. Pag-uwi namin, nakataksi ako kasi mag-aaral na kami. Pag-jogging kami mga kami. Nag-jogging kami. Yung malaunan, ako na yung kinakamat. Kasi, ayaw na, nag-aaral na lang kami. Ginagawa naman ng mga kasama ko,
power of fellowship. Palakpakan natin ang ating Lord. Praise God. Hallelujah. Praise God. Naabot si Samson. Yung focus niya eh. Nakarating siya sa pillar eh. Why? May nagabay sa kanya. Amen po ba? Kaya hindi tayo pwede na sabihin natin, I am a super Christian. Hindi ko kailangan tulong niya. Hindi ko kailangan. Dahil ako'y magaling, anointed at galing ko magturo. Lahat, memoryado ko lahat ng mga prophecy. Amen. Wala nakakapagsabi ng gano'n eh. Why? All of us, we will have days that we will have needs. May oras at pagkakataon na tayo ay nangangailangan. At naniniwala ba kayo, marami sa atin na sa panahon na tayo ng pangangailangan. Kailangan mo ng gagabay, tutukod at aalalay sa iyo. Palakpakan natin ang ating Lord Jesus. That is my one. Acts chapter 2 verse 22. They devoted themselves to the apostles' teaching and to the fellowship and breaking of bread. Amen po mga kapatid. Sino po gustong maging liwanag at gabay sa kanyang kapwa para siya naman ay umani din mo sabing praise the Lord. The Bible says that we have to devote ourselves. We have to devote ourselves to the teaching and fellowship and breaking of bread. We have to open our doors of hospitality of our homes for prayer and Bible study. Buksan daw natin ang ating mga pintuan sa ating mga kapatiran para kapag tayo daw po ay may kadiliman, may place na kung saan tayo pwede mag-pray. At kapag nag-pray ang mga anak ng Diyos, darating ang liwanag ng Diyos. Palakpakan natin ang ating Lord. Praise God. Hallelujah. Praise God. At gamitin din natin yung mga Bible studies para tayo po'y magpalakasan. Amen po ba? Hindi para mag-chismisan po mga kapatid. Gamitin natin para brother, sister, alam ko may problema ka. And we must be able to express our burdens. Because yung Bible study na yung mga kapatid, diyan ka ugat. Pag wala kang Bible study, nasa binti ang iyong mga ugat. Pare Cruz, maghahanap ka ngayon ng Dr. Bella po, Bella, po ba? Gagasis na ngayon, po ba? Pero, miski na marami ka ng Bible space, maghanap ka ng Bible study. Kung walang Bible study sa bahay mo, magpabukas ka ng prayer meeting sa bahay mo. Magugulat ka, ang ganda ng tahanan mo. Palakpakan natin ang ating mga praise God. At kapag mga Bible studies, amen po ba? Nandun nagtutukuran, nagpapalakasan. At ano po? Dumadaloy ang liwanag ng Diyos. Sino gusto maging maliwanag na sabi amen? Ang liwanag ng ating Panginoon ay nakasalalay sa bawat isa sa atin. Pag nandun ang alalayan, tukuran, pagmamahalan sa isa't isa mga kapatid, yung kabulagan ng isa, nagiging liwanag naman ng iba. At doon tayo nakaka-recover. Doon ka bumabangon, doon ka tumatayo, at doon ka nare-restore. At kapag na-restore ka mga kapatid, grabe, ang power at miracle at nakakatagal ka, ano man ang pagsubok mo. At one click lang, ang power ng Diyos ay bababa. Gaya kay Samson, the anointing of God will come out in a powerful way to destroy any attack of the devil. Naniniwala ba kayo mga kapatid? Kung tayo po'y magkakaisa po mga kapatid, walang leon na makakasira sa atin? Yes! Why? Kapag tayo nagkaisa mga kapatid, para tayo po ay magkaroon ng maraming po mga Bible study po mga kapatid. Maraming blessed ng Panginoon, maraming lalakas, maraming kaluluwa mga kapatid. At gamitin din natin yung pagkakataon na tayo po'y nagkakaroon ng YouTube. Gamitin natin yan as an opportunity to evangelize. Sister, brother, pa-email mo, o panoorin mo itong makinig ka ng Word of God. Kailan po mga kapatid, para na-spread natin ang gospel ng ating Diyos na buhay. Kapag tayo po ay nagkaisa mga kapatid, kapag yung dalili natin nagkaisa,
Ewan ko ba, isang suntok mo lang sa demonyo, tumbayan mga kapal. Why? Ang anak ng Diyos ay nagkaisa na makarecover. Palakpakan natin ang ating Lord Jesus. Ito, stand up, brothers and sisters.